نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, nandito naman po tayo para itugtog natin ang pagpapaliwanag o tafsir sa Surah Al-Kahf. Mababot na po tayo sa number 10. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, at mga matataas na datilis na merong kumpol na prutas. Kaya isa sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil sa kanyang pagpapaulan sa mundo, nagkakaroon ng mga dates, yung tinatawag nating tamar, nakal. Ang nakal yun ang puno, ang tamar yun ang bunga. Kaya nagkakaroon ng mga nakal o ng mga datilis ko sa atin pa. Nagkakaroon ng mga kumpul-kumpul dahil yun sa ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam naman natin mga kapatid, ang puno ng datilis, namubuhay yan sa disyerto. Pagkus nagkakaroon lang yan ng bulaklak o kaya mga bunga pagkatapos ng sunstorm. Kahit nakatira yan o namumuhay sa disyerto, nangangailangan pa rin yan ng tubig. Kapag wala siyang tubig, mamamatay talaga yan. Kaya dahil sa biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahit sa mainit na disyerto, pinapaabutan pa rin siya ng biyaya ng ulan. Kasi nga, yun ang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Regalo niya, kaya katugtong doon sa talata, sabi niya, rizqal lil ibad. Subhanallah. Bilang biyaya sa mga alipin. Yun lahat ng ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo, mga prutas, tubig ulan, bumabalik lamang yan para biyayaan ang mga sangkatauhan. Ganon na ganon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ang gamit kasi ng ating biyaya, para sambahin siya nag-iisa. Para pasalamatan si Allah. Para magbalik loob tayo sa Allah. O kaya magpapaalipin tayo ulit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang purpose talaga ng mga biyaya ng Allah. Kaya alhamdulillah bilang mga Muslim, alipin na nga tayo, nagpapaalipin pa tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kung may mga biyaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, wag niyong kalimutan magpasalamat sa Allah. Kahit magbanggit lamang ng alhamdulillah. Allahu Akbar, ganun na ganun ang katuruan ng Islam. Lahat binabalik natin kasi nga, take and give dapat yan kuha ka at bibigay mo. Pasalamat ka tayo si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po ang tagapagbiyaya at maluwag siya sa kanyang mga alipin. Kaya nakadugtong sa sinabi ng Allah, wa awhayna bihi baldatan maytah kadhalikal khuruj. Sabi niya, at ibinuhay namin ito sa mga patay na lugar. Tingnan niyo mga patay na lugar, lalo na sa panahon natin. Tag-init talaga sa disyerto. Napakainit. At binabalik yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang disyerto, tinuturing nga yan na patay na lugar. Kasi nga walang kayang mamuhay. Kapag tag-init talaga, patay talaga ng mga tanim at walang tubig. Ibig sabihin, kapag walang tubig, wala rin buhay yan. Ngunit mga kapatid, dahil sa biyaya ng Allah, binubuhay niya ulit yan. Nagpapadala siya ng tubig. Dahil doon, subhanallah, nanunubo ulit ang mga pananim. Tignan nyo sa disyerto. Akala mo gano'n na gano'n lang kapag dumating ang tag-ulan, merong mga, mga pananim, sumisibol talaga ulit. Merong nga isda, subhanallah, nabuhay. Gulat nga ako dati, nakala ko hindi ko maniwala kasi ilang buwan, walang tubig. Pero nakita ko sa YouTube, isda.
Nahuli ng mga Saudi, pinakita sa YouTube, may isda dito sa desierto. Kaya sa atin sa Pilipinas, di ba? Mga isda, merong ganun din. Nandun sa putikan. Nahuhuli nila. Kaya dahil doon mga kapatid, ganun din ang gagawin sa araw ng paghukom. Ganun na ganun, ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapauna niya ang araw na paghukom dito sa mundo. Pinapakita sa atin yan na nagpapatotoo na ang araw na paghukom ay ganun na ganun din ang gagawin ng Allah. Kahit ikaw bulok na, kahit ikaw walang-wala na, kaya kang ibalik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, وَكَذَلِكَ الْخُرُوجِ, ganun din ang pagpapalabas. Papalabas ng mga bangkay. Bubuhayin ulit yan ng Allah. Kaya sa hadith, papaulanan tayo ng mga tubig. Kasi nga, ganun na ganun mga kapatid. Bubuhayin tayo ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah dapat sumunod. At magsumuko. Kaya sa word na Islam, ang Islam meaning pagsuko po yan mga kapatid. Hindi yan yung sinasabi na kapayapaan. Hindi ang Islam, ang Muslim na sumusuko. Pagsuko sa Allah, kaya nag-Islam tayo. Ibig sabihin, sumuko po tayo. Dahil dyan sa batas ng Allah, may mga tao na hindi sumunod. Pinabulaanan pa nila mga batas. Pinabulaanan pa talaga nila mga mensahero ng Allah. Katulad sa kwento dito, kadzabat qablahum qauman Nuh wa ashabur rasi wa Thamud. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinabulaanan ng mga nauna pa sa kanila, gaya ni na mamamayan ni Nuh at ng mga taga-Ras at mga Thamud. Tingnan nyo, may mga tao pala mga kapatid na hindi sumunod, pinabulaanan nila. Una-una pa sa panahon ni Nuh alayhi salam. Ibig sabihin, mga unang sa mga ancient time pa, si Propeta Nuh. Di ba, malapit na yan sa siglo ni Propeta Adam. Between kay Adam at Propeta Nuh, 10 na siglo. Ibig sabihin na malapit lang. Ngunit may mga tao hindi talaga sumunod, pinabulaanan, dapat itinakwil, itinanggi, ayaw nila sumunod. At hindi lang sila nag-iisa, bagkus mamamayan, grupo, pangkat, sa dami nila. Katribo o kaya kapamamayanan ni Propeta Nuh alayhi salam. At alam naman natin si Propeta Nuh, siya po ang unang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ang unang isinugo, siyang unang binigyan ng mensahe na sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala at iiwanan ang mga ribulto. Tingnan nyo, iiwanan ng mga ribulto, ganun na ganun po ang utos ng Allah. Kaya ginawa siya unang mensahero si Propeta Nuh alayhi salam. Kaya sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tapos ang kasunod doon, ang Ashabur Ras. Ang Ashabur Ras, mga kapatid, ayun po ang mga malalapit. Tinawag yan sila kasi nga, nandoon sila sa balon. May balon sila dati. May source of water sila, ang balon. Kaya sabi nila, tafsir dito, iba, sabi si tribo ni Propeta Shuaib. Alam kung to. Basta, sinabi lang dito, Ashabur Ras. Kaya ang Ashabur Ras, mga kapatid, sila po ay mga ganon din ginawa nila, pinabulaanan din nila ang mensahero. Kasi alam naman natin sila, binibigyan talaga ng Diyos ng mensahero. Pero ginawa na, hindi sila sumunod. Tribo rin ni Thamud. Mga Thamud, pinadalhan sila ng Propeta Saleh, pero hindi din nila sinunod si Propeta Saleh. Binigyan sila ng kamilyo. Kaya wala, hindi rin sila sumunod, mga kapatid. May mga tao din, yung binanggit, Ad. Si Ada naman, di rin sumunod. Wa Fir'aun wa ikhwanu Lut. At si Paraon. At mga kapatid ni Lut. At
Ashabul Aika. Ang Ashabul Aika, yun mga, sila may puno kasi doon, malaking puno yun. Kaya tinawag silang mga taga-Aika. Ashabul Aika. Tapos, wa kaumut Tubba. Mga tribo rin yung Tubba. Lahat sila, sabi na Allah, kullun kadzaba rusula fahka wa'id. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at na lahat sila ay kanilang pinabulaanan ang mga mensahero, kaya't natupad sa kanila ang aking pagbabanta. Allah mustaan. Ito pala may pagbabanta si Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ikaw hindi sumunod, ay talagang parorosahan ka sa araw ng paghukom. Pagkus sila hindi talaga sumunod, hindi sila nakinig, nagbulag-bulagan sila, tignan nyo, dami nila. Kaya sa panahon natin, itong maraming gumagaya sa mga tribo na ito, mga Ad, mga Fir'aun, katulad siya, Propeta Lot, ang mga tribo niya ginagaya ng marami sa atin, mga bakla, mga tumboy. Basta ikaw sumunod sa kanilang yapak, karapat-dapat ka sa pagbabanta ng Allah. Nakakatakot yan mga kapatid. Kasi pagbabanta yan ng Allah. Kapag sino man ang sumuway, parorosahan. Kaya ito isa sa mga isaalang-alang ng mga tunay na mga manampalataya na dapat tayo mga Muslim, huwag tayong gumaya sa mga ganitong mga tao, mga nabanggit sa Quran, ng mga tao na hindi sumunod kay Allah, nagtakwil sila. Kaya kadugtong na sinabi ng Allah, afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nangalumpay ba kami sa unang pagkalikha, bagkus nasa kalituhan sila sa bagong likha. Tingnan nyo sila dito mga kapatid, nagtatanong si Allah subhanahu wa ta'ala, nangulumamaypay ba si Allah? Nanghihina ba si Allah? Sa paggagawa niya sa unang pagkalikha, tapos hindi na sila lilikain. Ganun ang pag-iisip ng iba pagbuting Diyos, hindi na kayang gumawa na, hindi na tayo papalikin. Tapos na Subhanallah, sino ka magsabi ng ganun? Nangalumpaypay ba? Nanghihina? O kaya ayaw na gumawa? Hindi yun mga kapatid. Ang Diyos natin, si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nanghina, hindi nangalupaypay, hindi siya ganun. Kaya sinabi rin ng Allah, pagkus sila ay nasa kalituhan. Kaya nasa kalituhan lang yan sila, hindi sila kasi sumusunod. Kung ano pa, nagpapalusot lamang sila. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kadugtong, walakad khalaqnal insana wa na'lama ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at talagang nilikha namin ang tao at nalalaman namin kung ano ang binubulong ng kanyang sarili sa kanya, at kami ang higit na malapit sa kanya kaysa sa ugat sa liig. Diyan sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Siyempre, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang lumikha ng mga tao, ng mga sangkatauhan. Siyang lumikha. Dahil doon siyang lumikha, alam na alam niya kung ano ang inilagay niya sa mga katawan ng tao. At isa doon mga kapatid, ang binubulog ng kanyang sarili sa kanya. Tingnan mo, subhanallah. May binubulong ang ating masarili. Minsan tinatawag natin yan, konsyensya, o kaya pagnanasa. Ganun ang pagkagawa ng alay. Merong nagbubulong sa ating sarili. Ang ating sarili, binubulong mo rin ang yung dyan. Kaya, kahit ginubulong mo yung sarili mo, akala mo hindi ka marinig ng Allah. Subhanallah. Kahit ikaw lang mag-isa, sinabi mo yan, kahit tiklop pa yan ang iyong bibig. Akala mo ba hindi yan alam ng Allah? Anong sinasabi mo sa sarili mo?
Kahit ano mo yan, isa puso mo pa yan, o kaya isip mo lang yan, alam na alam yan ng Allah. Kaya sinabi niya dito, kat kami ang higit na malapit sa Kanya kaysa sa ugat sa lig. Tingnan nyo, napakaano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam na alam niya, at alam naman natin ang Allah, napakadakila. Hawak niya nga mga puso ng mga tao. Kaya, dahil ang Diyos dakila, kayang-kaya kanya, malapit yan. Hawakan niya lang yan, lahat ng puso, nasa daliri niya lang ay. Kaya, huwag kang magmalaki mga kapatid. Akala mo, wala naman nakakaalam, ang Diyos kaya nakakaalam. Ganon ang kanyang kapangyarihan mga kapatid. Kaya, sa sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, id yatalakkal mutalakkiyan anil yamini o anis shimali kaid. Sinabi dito, at kapag tutumanggap ang dalawang anghel na nakaupo sa kanan at kaliwa. Kaya, dyan sa sinabi ng Allah, mga kapatid, merong binangbanggit si Allah subhanahu wa ta'ala na meron talaga tayong mga anghel na bantay. Sinusulat lang ang mga masasama o kaya sinusulat nila ang mga maubuti nating gawa. Yun ang mga dalawang anghel, nakano lang yan sila. Nakaupo, nakaabang para isulat ang ating mga pinanggagawa. Kasi nga Allah subhanahu wa ta'ala, alam na alam ng tao talaga na balang araw magsisunungaling talaga sa kanyang piling o sa kanyang harapan. Kahit napakadakila na ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayang-kaya magbulaan pa rin ang tao. Kaya ang ginawa ng Allah para confirmation, para wala kang lusot sa araw ng paghukom, meron talagang tagasulat. Susulat nila yan at ipapakita sa iyo sa araw ng paghukom para wala kang lusot. Kasi bunganga mo lang yung hawak mo Pero kung ipapasarayan ng Allah katulad sa hadith at papasalitain lahat ng parte ng katawan mo, lalaban talaga yan sa iyo. Kaya isa sa mga rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang ang magiging pag-iibidensya niya sa iyo, yun, bibigyan ka ng dalawang bantay at mga taga-sulat. Kaya sabi ng Allah dito sa Quran, ma yalfitu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sinabi ng Allah, at wala siyang nabibigkas na anumang salita bukod na meron siyang makasamang tagamasid at handang magtala. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, meron talagang handang magtala. Isusulat ka talaga, subhanallah. Kaya hindi ka ba matakot dyan? Alhamdulillah, mga Muslim tayo, alam natin yan, natatakot tayo. Baka isulat yan ng anghel na masama. Laban sa atin, nakakatakot. Kaya tayo, gumagawa talaga ng mabuti. Kung makagawa ka man ng masama, maghumingi ka kagad ng kapatawaran kay Allah o kaya magbalik loob para buburahin niya yun ang mga nakasulat sa iyo na masasama. Kaya yun ang mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, papatawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan. Kaya mga anghel na yun, bantay sarado talaga sa tao. Binabantayan niya. Tinatawag natin guardian angel. Hindi yan sasalo sa iyo, hindi. Ang gawain lang nila, isusulat lang nila ang kanilang mga nakita, kanilang nasaksihan. Kung ano ang yung mga pinagsasabi dyan, isusulat yan ng mga anghel. Tapos, kadugtong ng sinabi ng Allah, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Sinabi ng Allah, at dumating ang pagpapahirap ng kamatayan ng may katotohanan. Iyan ang dati mong pilit na iniiwasan. Kaya lahat na yun mga ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinapagawa niya sa mga anghel, meron talagang kabuluhan. Ang kabuluhan mga kapatid, kasi nga sa araw ng pagbangon, araw ng paghuhukom, araw ng paglilitis, araw ng pagtutuos, lahat po yan. Pagkatapos ng pasakit ng kamatayan. Kapag dumating yan, nang may katotohanan, guys, sabi ng Allah, bilhaq, nang may katotohanan,
Kahit anong iwas mo dyan, kahit sasakay ka pa sa spaceship, kahit pupunta ka pa sa ibang dimension, o kaya sasakay ka sa time machine, kapag dumating sa iyong kamatayan, yan po ay totoong totoo. Meron nga kwento si Propeta Sulaiman, nakita si Malakal Maut, dan doon nakatingin sa tao. Kaya ang tao na yon tinawag ni Sulaiman, halika, bakit tinitignan ka ni Sulaiman na Malakal Maut? Kaya natakot ang tao, sabi niya kay Sulaiman, sana itaboy mo sa malayo. Kaya pinataboy siya ni Sulaiman sa kanyang hangin. Tapos, saglit lang, pagkatapos yun, dumating ang Malakal Maut. Kaya ano naman kay Sulaiman, nakipag-usap siya. Sabi niya, nagtataka talaga ako sa tao na yun. Ang utos sa akin, kukunin ko yung kanya kaluluwa doon sa lugar na yun. Minuto pa lang, nandito pa siya, paano siya makapunta doon? Subhanallah mga kapatid ninyo, ganun na ganun ang tadhana ng Allah. Kahit anong gawin mo kapag itinakda na o kaya itinadhana na yan lang ang buhay mo, yan lang talaga, wala nang labis, walang kulang yan. Diyan ka lang. Kaya kapag dumating yan, meron niyang sakratul maut, yung tinatawag natin sakratul maut, o kaya ang pagpapahirap ng kamatayan. Minsan hindi ka makahinga, minsan hindi ka makapagsalita. Kapag dumating yan sa iyo, yung Propeta Muhammad salam nga nasaktan dyan. Nagtiis lang siya. Si Imam Ahmad nga hindi na siya makano, naghihingalo na siya, sinabihan pa siya na huwag kang maghingalo, o Imam. Nagpapakita yan ng wala kang pagtitiis, subhanallah. Kaya inawakan na lang ni Imam Ahmad yung kanyang hininga, hindi na siya naghihingalo. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Ibig sabihin, meron pasakit ang kamatayan. Dumarating talaga yan ng may katotohanan at wala makakatakas yan. Kapag dumating na sa iyong kamatayan yun, huhugutin ang kaluluwa mo. Kung hindi ka manampalataya, huhugutin ka parang balahibo na binasa, tapos kinuha parang may pako na parang brush na may pako, steel brush. Ganun ang pagkuha sa iyo ng kaluluwa. Ibig sabihin, masasaktan talaga lahat, pati mga katawan mo, pati kaluluwa mo. Pero kung manampalataya ka, lalapas ka na parang ang tubig nasa baso, na ka lang siya. Makukuha ka lang kaagad. Pero bago yan, mayroong tinatawag na pasakit sa kamatayan. Kaya mag-iisa natin inshallah mga kapatid, sana mag-iis tayo dyan para makakuha tayo ng reward. Kasi yan ang proseso kung saan darating ng araw ng paghukom. Lahat talaga sa mga binigyan ng Allah ng kaluluwa, binigyan sila ng buhay, ay makarating talaga sa mga ganitong mga yugto. Kaya meron kasunod na yugto yan. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Sabi ng Allah, at kapag inihipan na ang tambuli, iyon ang araw ng aking pagbabanta. Subhanallah. Tingnan nyo. Yun ang araw ng pagbabanta. Yun ang sinasabi ng Allah. Yun ang kanyang pangako. Yun ang nakakatakot sa lahat. Kapag inihipan ang tambuli. Alam naman natin ang tambuli, description sa hadith, ng sungay, napakalaking sungay na nandoon si Israfil, na kanyang mga mata nakadilat doon na hindi siya sinesera, hindi niya sinesera. Parang mga bituin na kumikislap-kislap. Subhanallah, naghihintay lamang sa utos ng Allah kung kailan ihipan ang tambuli o ang sur. Kaya yun ang araw ng pagbabanta ng Allah. Ito na ang pangako ng Allah. Kaya kung hindi ka sumunod, subhanallah, ano na lang ahantungan mo sa araw ng paghukom? Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Magsisisi ka na wala namang pakinabang ang iyong pagsisisi. Iyak ka na lang na ang luha mo na hindi halos makatulong sa'yo. Kaya magsisi ka na wala namang patutunguhan ang iyong pagsisisi. Ganun ang mangyayari sa araw paghukom, mga kapatid. Kaya dito pa lang sa mundo, magtiyaga ka na magbalik loob kay Allah. Huwag nating gayahin ang mga taong nagiging mapagtakwil kay Allah.
o kaya nagpabulaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi dito, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa shahid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at darating, at dumating ang bawat sarili na may kasamang tagahatid at saksi. Subhanallah, tingnan nyo. Ang kaluluwa doon, bawat sarili, mayroon siyang kasamang tagahatid, maghahatid talaga at saksi. Ano yun? Di natin alam anong mga tagahatid yun at saksi. Merong isa sa Quran niya, yung Quran magsasaksi sa iyo. Yun, alam, yun siguro magsasaksi sa iyo. O mga tagahatid, mayroong tagahatid para hindi ka tatakas. Hindi ka na makakatakas kasi may mga tagahatid. Ihatid ka, tuturuan ka, ganito pupuntahan mo. Kaya sa mga araw ng paghukom, hindi basta-basta yung mga kapatid. Kasi mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon ang araw ng pagbabanta niya, itong tinatakot niya sa mga alipin ng Allah mula pa simula hanggang sa panahon natin sa ngayon. Tinatakot niya tayo sa araw ng paghukom kapag ikaw gumawa ng masama. Kung ikaw gumawa ng masama, meron ka talagang pupuntahan na masama rin. Kaya sabi ng Allah kadugtong dito sa 22 mga kapatid, laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka gita'aka fabasarukal yawmul hadid. Yawmul hadid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sadyang ikaw ay nasa kababayaan dati patungkol dyan at saka inalis namin hinggil sa iyo ang iyong takip. Kaya't ngayon ang iyong paningin ay naging matalas. Kaya alhamdulillah si Prophet Muhammad sallallahu mga kapatid, ang unang nag-Muslim, ibig sabihin nagsumuko sa kanyang kapanahunan. Kaya dahil doon, binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng patnubay at binuksan sa kanyang kaalaman na dati siya ay pabaya. Dahil doon sa kanyang nanindigan sa tama, naging matatag sa katotohanan, ay natanggal sa kanyang takip at pinaabot din yan sa atin para maalis din ang takip sa ating mga mata. Para ang ating mga paningin ay maging matalas. Para mag-isip ka bago mo gawin. Kung gagawa ka ng masama, mag-isip-isip ka muna. Kasi maging natalas ng ang iyong pandama. Alam mo na kung anong patutunguhan niya ng masama. Alam mo na mayroong impyerno na nakaabang doon sa iyo kapag ikaw gumawa ng mga masasama. Kaya alhamdulillah dahil sa kay Prophet Muhammad salam, nawala muna sa kanyang takip at dapat ganun ka rin bilang Muslim. Kung ikaw nauna sa pagka-Muslim sa iyong pamilya, dapat alisin muna ang takip sa iyong mga mata. Takip ng kasinungalingan, takip ng kalituhan, takip ng pagtatakwil, takip ng pagganismo, ano pa dyan, basta mga takip na wala sa tama, mga huwad. Kaya naging matalas na yung paningin, doon ka magsimula mga kapatid. Doon ka na bumangon at inshallah marami ka ring magsusunod sa iyo. Meron nga ko sa YouTube Sa TikTok siya, kinikwento niyang buhay niya sa Islam. Isa nag-Muslim, tapos nag-Muslim na, nag-anyaya din, naging 100. Subhanallah, ganun na ganun mga kapatid. Huwag kang mag-alala kung wala nag-Muslim sa iyo. O kaya isa lang nag-Muslim sa iyo, baka ang dinawahan mo yun pa magdawa ng marami. Tingnan nyo, mayroon kang reward doon. Kasi nga, naging matalas ang iyong paningin. Tinahak mo ang tamang landas. Tinahak mo ang landas patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung yun ang natin, basaro ka yawmal hadid. Dapat ganun, naging matalas mata mo. Sa tama. Hindi bulag-bulagan ka, tapos kung may parang hindi ka nakakita, o pilit mo lang talaga, pilit mo lang hindi papansinin ang tama, yun ang nakakatakot sa lahat. Kaya, panghuli mga kapatid, sabi ng Allah, وَقَالَ كَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ أَتِيدٌ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi ng kanyang kasamang anghel, ito na ang talaan na nasa akin na nakahanda. Kaya, yun ang namang anghel.
Ang pag-ano nila, sila ang mga tagasulat dun sa araw pag-hukom. At sila sa dito pa lang sa mundo, tagasulat sila at ipapakita yan, nakahanda na ipapakita sa iyo yan. Isang utos lang ng Allah, lalabas lahat yun. At lalagay sa iyong timbangan, subhanallah. Mga talaan doon, ititimbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang timbangan, dalawang ano lang yun doon. Kung nalagay sa ano, kung aangat ang masama, ibig sabihin mapaparaiso ka kasi mabigat yung magdagawang kabutihan. Pero kung aangatin niya naman ang mabuting gawa mo, natalo ng ano, subhanallah, yun nakakatakot mga kapatid. Inshallah, sana meron kayo napulot ang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.